Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil amma ba'd. Una sa lahat, ang patuloy na pasalamat patuloy kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga biyayang tinatamasa natin na kanyang pinagkaloob sa oras ng ating pagkikita nito sa gabi nito na kung saan nakita-kita tayo muli at patuloy ang ating kasiyahan sa palarong ito. Alhamdulillah, naway bigyan natin ng isang ganap na pagtanggap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga bagay-bagay na dumarating sa ating lahat. Mga kapatid, mga kabayan, kanina po, nandun po sa lugar na yun, sa Mexico. Meron tayong mga kababayan na balik Islam at kung saan tinanong po nila sa akin, Brad, bakit po merong tinatawag na balik Islam at born Muslim? Sabi ko, Brad, inshallah, check po yung pagtanong mo sa akin, tatalakayin natin mamaya sa harapan. Ito po yun. Mga kapatid, mga kababayan, una sa lahat, pinabati ko ang aming mga kapatid sa Panampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi mga kapatid sa lahi, magandang gabi po sa inyong lahat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi syaitanir rajim. Binanggit po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Luqman kung saan dito dapat malaman ng mga tao yung pagkakalikha sa Kanya. Paano siya naging tao? Saan siya nagsimula? Sino ba ang talagang lumikha sa Kanya? Sino ang nagbigay ng buhay sa Kanya? Ito po yun. Okay? Sa Suratul Luqman, ang sabi po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kung ating mga alamin, mga kapatid, mga kababayan, yung binig sa sinapupunan ng ating ina. Ito po yung pinagsamang similya ng lalaki at babae na kung saan sa balang Quran tinatawag po siyang nutfa. Nutfa na kung saan sa siyam na buwan sinapupunan ng ating ina, unti-unti po itong hinimay-may ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang ang isang binig na po sa sinapupunan ng ina, yung nutfa, yung pinaghalong similya ng lalaki at babae na nabuong dugo. Siya po yung binig sa sinapupunan ng ating ina. Ngayon, hinimay-may ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang sa unti-unti nagkaroon siya ng laman, nagkaroon siya ng buto. Pagdating ng siyam na buwan, iniluwal siya'y sanggol. Doon po naging tao ang katulad ng ating nakikita sa kapaligiran kung bakit po tayo naging tao. Dahil po doon sa binig sa sinapupunan ng ating ina. Ang nabuong dugo, tinawag siyang nutfa sa banal na Quran. Ngayon, ito po ang banggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang sino man ang nakakaalam sa atin mula sa sinapupunan ng ating ina na tayo po ay Muslim. Na tayo po ay Muslim. Hanggang tayo po ay isinilang lumabas sa sinapupunan ng ating ina, tayo po ay Muslim pa rin. Ngayon, brother, eto pakinggan mo. Bakit tinawag na born Muslim at bakit tinawag na balik Islam? Okay. Dahil yung sinabi ng Allah, walang sino man nakakalam mula sa sinapupunan ng ina hanggang inilabas sa sinapupunan ng ina, siya ay Muslim. Ngayon, bakit naging Kristiyano? Ang isang sanggol, pagdala-dala ng magulang, pinasok sa simbahan ng Kristiyano, sino po ang sasalubong? Pare,
pastor, ministro o kahit sino. Halimbawa po sa akin, dinala ko ng aking tatay at nanay sa simbahan ng Kristiyano na kung saan humarap ang pare at sinabi sa akin na kaharap ang aking magulang. Ano ang sasabihin ng pare? Sa pangalan ni Jesus, ating Panginoon, simula ngayon, ikaw ay pinipinyagan ko. Sa pangalan ni Jesus, simula ngayon, ikaw ay magiging Kristiyano na. So, naging Kristiyano ako. Kaya hanggang mula Pilipinas, hanggang sa Saudi, dala-dala ko ang pagiging Kristiyano. Simula nung ako pinyagan sa pagiging Kristiyano. Okay. Ano po ang observasyon natin doon? Kapag ang mga sanggol ipinapasok sa simbahan at sasabihin ng pare, simula ngayon, ikaw ay magiging Kristiyano na sa pangalan ni Jesus, ang ating Diyos, ang Panginoon. Ang observasyon po, umiiyak ang bata. Bakit umiiyak ang bata? Siguro kung nagsasalita lang siya, awahin pare, ano sasabihin niya? Hindi ako Kristiyano! Muslim ako sa Singapore ng mga nakaking na hanggang ako sinilang Muslim ako. Bakit gano'n mo mo Kristiyano? At ang aming Diyos ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi si Jesus Christ. Napakaliwanag po mga kapatid, mga kabayan. Ito, brother, naintindihan mo na siguro. Ngayon, bakit tinawag siyang born Muslim? Simula po nang ipinanganak, hanggang siya'y lumaki, napangalagaan ng kanyang magulang na siya'y maging Muslim, sa pamagitan mismo ng kanyang sarili, pinag-ingatan niya na siya'y nanatiling Muslim. Kaya sa tinawag na born Muslim. Ako po, bakit ako tinawag na balik Islam? Pagdating ko po dito sa Saudi Arabia, dito ko po nalaman ang tunay at katotohanan kung saan ako nagsimula, paano ako naging tao, at sino ang naglikha sa akin. At ano ang tunay na religion para gampanan ko ang tunay na pananampalataya at tatanggapin sa kabilang buhay sa araw ng paghukom para makapasok sa paraiso. Kaya po hanggang ngayon Muslim po ako. No? Ngayon, niyakap ko ang Islam dahil malaman ko at damiyak ko na ang kaligtasan sa kabilang buhay ay nasa pagiging Muslim, at kung mamamatay ka ng Muslim sa pananampalatayang Islam, ang pananampalatayang Islam lamang po ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahi Islam. Katotohanan ng kabiyakan, sinabi po ng Allah, wala sa ibang tatanggapin maliban sa Islam lamang po. So, kaya nung tatanggapin ko ang Islam, hindi po ako nagbalik ng relihiyon. Binalikan ko lang po yung dating pananampalataya. At kung sasabihin ko na pinagpalit ko si Jesus Christ, hindi po, lalo ko po siyang minahal. Ito po nakalagay sa t-shirt ko. Masyala, Allahu Akbar. Hindi ko po alam na ako magsasalita sa araw na ito, bakit siya ito ang t-shirt na ito. Tingnan po niyo. I'm a Muslim and I love Jesus, the messenger of God. Allahu Akbar. Tingnan po niyo kung paano pinatiyak ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi ito para sa akin matuto ang pagsasalita sa gabi ito. Kaya po inuulit ko sa inyo, yun po ang katotohanan kung bakit mayroong tinawag na born Muslim sa pamagitan ng magulang, sa pag-aalala sa kanila, sa kanilang sarili mismo, pinag-ingatan niya na siya'y nanatiling Muslim. Ako po, pagdating ko rito, doon ko pa lang po nalaman ang katotohanan katiyakan kung paano ang tunay na tao isinilang ng naging Muslim hanggang, inshallah ta'ala, hanggang kamatayan ay Muslim siya at manatili siya sa pananampalatayang Islam. At ito po ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom sa kabilang buhay. Alhamdulillah. So, maliwanag po na tinawag po akong balik Islam dahil binalikan ko lang po yung dating pananampalataya. Wamatali, walang sino man nakakaalam sa atin sa siyang na buwang sinapupulan ng ina kung tayo ba ay lalaki o babae. Meron ba nakakaalam sa atin na tayo ay lalaki, ang ating ina ay babae? Wala po. Wamatali, walang sino man nakakaalam sa atin kung tayo ba ay sisilan ng buhay o patay? Ilang taon na po kayo? 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60,
walang kapangyarihan para tayo magmalaki kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ito po ang dapat natin isipin sa ating sarili. Mga kapatid, walang sino man nakakalam sa atin kung kailan tayo mananatiling buhay. Walang sino man nakakalam sa atin kung kailan tayo mamamatay. At walang sino man nakakalam sa atin kung saan tayo mamamatay. Sa lupa, sa tubig, o sa kalawakan. Wa alimul kabir. Ang tanging alalaman po ang nakakaalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, naway nakapulot po tayong lahat, kasama na po ang aking sarili sa pagtatalakay nito, na alhamdulillah, buksan po natin ang ating isipan at ating puso, na paghandaan po natin ang darating ang muling araw. So, maraming salamat po muli, at yung aking pong nasabi, na sana po ay magbigay ng pagbubukas, ng tamang pagbukas ng puso at ng isipan. Sa kalagayran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.